Wag na wag mong padadasalan yung kamag-anak mo or kakilala mo na yumao na. Kung may kakilala ka man po or kamag-anak na yumao na kamakilan lang at nag-iisip ka na ito ay padasalan, wag na wag mo po yung gagawin. Bakit mo naman pipigilan ng isang Kristiyano na manalangin kahit nasa mga yumao kung wala ka namang mababasa na maling gawin ito? Kung hindi mo naman kayang maging mapagbigay kahit pa na ipanalangin ang mga patay, problema na po yan ng mga anti-katoliko. At huwag nang idamay pa ang mga katoliko kung tinatamad kayo na gawin po ito. Malinaw po ang sinasabi sa talata. 1 Peter chapter 4 verse 6 to 8, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan na ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga Katoliko po ay tinawag na ipagdasal kahit na ang mga patay at magbigay ng sakripisyo para sa kanila dahil kahit na sila ay mga patay na sa laman, darating pa rin po ang panahon na sila ay mabubuhay sa espiritu sa pamamagitan ng Diyos. Yan po ay biblikal. Hindi walang saysay po ang pagdarasal sa mga patay. Dahil ang mga dasal para sa mga patay ay nagpapakita po ng pag-asa sa buhay ng walang hanggan at ang pag-alaala sa mga namatay ay isang paraan ng pagpapahayag po ng pagmamahal at paggalang po sa kanila. Kung wala naman pong galang ang mga kapatid nating anti-katoliko para sa kanilang mga yumao, hindi na po natin problema yon. Kagaya po ng mga santo at ng mga martyrs na nagsisilbing bayani ng ating pananampalataya. At ito po hindi dapat ipasawalang bahala lang dahil sa malaking ambag po nila sa ating simbahan. Now, ganun din po naman sa ating pamilya. May mga kinikilala din po tayong mga bayani, lalong-lalo na po ang ating mga magulang na yumao. At ito po ay talagang makabuluhan. Ano po ang ating bataya dito? Ang Book of Maccabees ay parte pa rin po ng Biblia. Wala pa po ang mga sulpot na sekta nun. At ayon po sa kwentong ito, matapos ang isang labanan, natagpuan ng mga soldado ang mga patay na may mga amuleto ng Diyos-Diyosan. At sa halip na parusahan ng mga soldado na nagdala ng mga ito, ano pong ginawa ni Judas Maccabeus na pinuno ng mga Hudyo? Ay nagutos po ito na ipanalangin ang mga patay upang sila ay malaya sa kanilang mga kasalanan. Ipinapakita rin po sa kwento na ito na nagbigay sila ng salapi bilang sakripisyo para sa mga patay. Now, hindi na bago sa mga tao ng Diyos noon na ipanalangin ang mga patay na siya ring ginagawa naming mga Katoliko. Take note, tanging ang mga tao ng Diyos lamang ang gumagawa po nito. Kaya hindi na rin po tayo dapat magtaka kung hindi po ito ginagawa at tinututulan pa ng mga kapatid nating anti-Katoliko. Hindi na po natin problema yon. Ang pagdarasal po para sa mga patay ay patunay ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa buhay ng walang hanggan at ang ating pag-asa na mga patay ay maaring makamit ang kaligtasan at kapayapaan sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagdarasal para sa mga patay, ipinapahayag din natin mga Kristiyano ang ating pagmamahal at pag-alaala sa kanila. Yung concern mo kung bakit gusto mo siyang padasalan para yung kanyang kaluluwa ay umakyat ng langit at maligtas. Of course, ayaw naman kasi natin na mapunta ng impyerno yung mga mahal natin sa buhay at magdusa doon. Kaya kung nagpaplano ka na padasalan yung kaluluwa na yan, pakinggan mo muna tong video na to. Oops! Una-una, walang sinuman po ang makakapagsabi kung ang isang tao na namatay na ay nasa langit, impyerno o purgatorio. Na parang sinasabi niya na kapag nakita mo ang isang tao na masama na namatay o mabuti, ay ikaw na mismo ang makakapagsabi sa sarili mo o mag-declare sa kanya na mapupunta siya sa impyerno o sa langit. Tandaan po natin ito. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagsabi po nito. James chapter 4 verse 12. Hindi rin po ibig sabihin na kapag dinadasalan ng isang yumao ay upang maligtas ito sa impyerno. Yan po ay maling unawa ng mga kapatid nating anti-katoliko. Ang pinakalayunin po ng pagdarasal para sa mga yumao ay ipahayag ang ating pag-asa at pananampalataya na ang mga yumao ay maaaring makamit ang kaligtasan at kapayapaan sa Diyos ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kagaya na lamang po ng ginawa ni Macabeo. Ipinagdasal ang mga patay dahil naniniwala siya sa muling pagkabuhay. 2 Maccabees chapter 12 verse 44. Again, walang makakapagsabi po kung nasaan na ang mga kaluluwa ng mga yumao. Ngunit kung ito man ay nasa langit, then nasa maayos na kalagayan sila. Kung ito man ay nasa impyerno, then wala na po tayong magagawa dito. Ngunit kung ito man ay nasa purgatorio, o lugar ng mga kaluluwang nakabilanggo, 1 Peter chapter 3 verse 19, ay malaking tulong po ang panalangin ng mga buhay para mapadali po ang kanilang kaligtasan. Tandaan po natin ito.
Ang awa ng Diyos ay pinapaabot pa rin para sa mga kaluluwang nakabilanggo o purgatorio kung tawagin ng simbahan. Ano pong patunay natin dito? Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, Ephesians chapter 4 verse 8, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag. Sa pamamagitan po ng pagdarasal, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal, pag-alaala, at pag-asa para sa mga kaluluwa ng ating mga yumao. Kung ang mga anti-katoliko po ay walang nang pakialam sa mga kaluluwa ng kanilang mga yumao, hindi na po natin problema yon. Isasama na lang po natin sila sa ating mga panalangin at mga intensyon sa misa. Di ba? Hindi ba Kristiyano Ano ka naman? at hindi ba galing sa Biblia ang pananampalataya mo? So kung galing sa Biblia ang pananampalataya mo, bakit mo padadasalan yung kamag-anak mo o kakilala mo na yumao na, alam naman natin sa Biblia na yan ay unbiblical. Okay, ikaw na nakakapanood po nito, hindi ba tunay na Kristiyano ka? At ang batayan ng iyong pananampalataya ay tradisyon at ang Biblia? Anong batayan natin? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Bakit ka maniniwala sa mga nagsasabing Kristiyano di umano sila, pero sula skriptura? Kahit basahin mo man po ang buong Biblia, hindi po yan ang paniniwala ng mga unang Kristiyano. Sino lamang po nagsasabi nito? Sila na mga kakasulpot na sekta na piniling humiwalay sa simbahan upang sumunod lamang sa pinaniniwalaan ng kanilang founder at hindi sa authority ng iglesia na itinayo ni Kristo. Matthew 16 verse 18. Now, ay panalangin ng mga yumao po ay naging tradisyon na ng mga unang Kristiyano. Ano po ang kanilang sinasabi? Unahin po natin ang sinasabi ni Saint Augustine of Hippo. Nakatanggap tayo ng apostolic tradition na nagtuturo sa atin na manalangin para sa mga namatay in the communion of the body and blood of Christ kahit na hindi sila namatay sa kapayapaan ng simbahan so that God may place them in a state of refreshment, light, and peace. Malinaw po yan na sinasabi ni St. Augustine. Pangalawa po, si Tertullian. Ano po ang kanyang sinasabi? We make oblations for the dead on their anniversary day. Aba, isa rin pala ito sa mga ginagawa ng mga Kristiyano noon. Sunod po dito, si St. John Chrysostom, ano pong kanyang sinasabi? Let us help and commemorate them. Kung ang mga anak ni Job ay nilinis sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanilang ama, bakit tayo magdududa ng ating mga handog para sa mga patay ay nagdudulot sa kanila ng kaaliwan? Let us not hesitate to help those who have died and to offer our prayers for them. Ayan, malinaw po yan na sinasabi rin ng isa sa mga unang Kristiyano na isinasagawa talaga nila ang pagdarasal para sa mga patay. At panghuli na may bibigay ko sa inyo, si Saint Cyril of Jerusalem. Ano pong sinasabi niya dito? Then we pray for the holy fathers and bishops who have fallen asleep and in general for all who have fallen asleep before us. Sa paniniwala na ito ay isang malaking pakinabang sa mga kaluluwa na para sa kanila ang pagsusumamo ay inaalay. While the holy and tremendous victim is present. Ayan, malinaw din po yan na sinasabi ni Saint Cyril. Di ba? Mas nauna pang nagsagawa ang mga unang Kristiyano na ipanalangin ang mga patay kaysa sa mga sumulpot na sekta na wala namang mga muwang. Dito po ako mas maniniwala sa mga church fathers na tunay na may alam kaysa sa mga sulpot na sekta na nabulag lamang sa sula skriptura. Hindi kayang baguhin ng sinuman ang tradisyon na sinusunod ng tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang katotohanan. Pakinggan po natin yung sinasabi ng Biblia sa Hebreo chapter 9 verse 27 sa Good News Translation. Sinabi pong ganon, everyone must die once and after that be judged by God. So dito makikita natin once na yumao na yung mahal natin sa buhay, after that niyang mamaalam, hinusgahan na po siya ng Diyos. Pag sinabing judge or paghuhusga, it's either langit or impyerno. Kaya nga wala din pong purgatorio. From Genesis to Revelation, wala po kayong mababasang purgatorio na kung saan dun daw naninirahan or naghihintay yung mga kaluluwa. Saan sinasabi po sa Hebrew chapter 9 verse 27 na tanging langit at impyerno na agad ang kahinat na ng kaluluwa ng isang yumao? Parang wala ata akong nabasa na may ganong statement. Kala ko ba kailangan munang mabasa letra por letra para maniwala po sila? Bakit ngayon ay may dagdag na? Di ba? Oo nga, no? At saka hindi po ang nagbabasa ng talata ang judge dito na magsasabing langit na o impyerno ang magiging hatol. Tanging Diyos lamang ang makakapagsabi po nito. James chapter 4 verse 12. Tama po ang nasusulat sa talata. Ngunit dagdag na lamang ang sinasabi nila na langit at impyerno lamang.
Tama na may langit at impyerno na binanggit sa Biblia. Ngunit iniiwasan nila ang sinasabi sa 1 Peter 3:19. Ano po sinasabi dito? So he went and preached to the spirits in prison. May mga nakabilanggong kaluluwa na sinasabi po ang Biblia. Impyerno ba ito? Hindi rin. Dahil pinuntahan po ito ni Jesus pagkatapos niyang mamatay sa krus at nangaral pa sa mga kaluluwang nakabilanggo. At sa kanyang pag-akyat sa langit ay marami siyang dinala na kaluluwa. Efeso chapter 4 verse 8. Kung impyerno po ito, magiging walang silbi na po na pangaralan pa dahil ang parusa dito ay walang hanggan at tuluyang hiwalay sa ating Panginoon. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 10. Hindi rin po ito langit. Bakit po? Dahil wala pong bilangguan sa langit. At hindi na po kailangan pang pangaralan ng Diyos dahil ang nasa langit ay may buhay na walang hanggan. 1 John chapter 2 verse 25. Now, kung hindi po ito sa impyerno, kung hindi naman ito sa langit, saang lugar po ito? Kung saang lugar man ito, isa lang po ang tiyak. May lugar na para sa mga bilanggong kaluluwa na binabanggit po ang Biblia. Kung ano man po ang gustong itawag dito ng mga kapatid nating anti-katoliko, well, para sa aming mga Katoliko, tinatawag namin itong purgatorio, na kung saan temporarily namamalagi ang mga kaluluwa na bagamat ay siguradong mapupunta na sa langit, sila ay nililinis muna sa mga bahid ng kanilang kasalanan, kasalanang binyal, at bago makapasok sa langit. Dahil ayon po sa Revelations 21 verse 27, walang may bahid ng kasalanan ang makakapasok sa langit. Kahit kaunti po. Kaya, totoo na may purgatorio at ito ay biblikal. Hindi nga lang kayang unawain ng mga kapatid nating anti-katoliko dahil ang kanilang paraan ng paghahanap ng katotohanan ay word for word na kung sa kanila mo naman gagamitin ay hindi rin naman nila kayang panindigan. Diba? So, ayan, maraming salamat po mga ka-curious sa inyong walang sawang panunood at suporta po sa ating ginagawang evangelization. And of course, thank you rin po sa mga nagbibigay ng kanilang suporta through sending stars at pagbibigay din po ng panalangin ninyo upang may pagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin ito. Maraming salamat din po sa inyong support sa ating merchandise. Salamat po sa mga bumili nito, sa mga tumangkilik nito, at mga nag-send pa ng kanilang pictures para ipakita ang kanilang suporta na talagang natutuwa po sa kanilang natatanggap na mga merchandise. Maraming salamat po sa inyong support. Sa mga nais naman po mag-avail ng ating mga merchandise, again, i-message nyo lang po ako sa ating page o sa aking personal account, Denso Berrio, upang ma-process po natin agad at maipadala na po sa inyo. Marami po tayong pagpipilian sa mga designs na available po sa ating merchandise. Meron po tayong Proud Catholic T-shirt na kung saan ipinapakita po natin ay pinagmamalaki natin ang pagiging Katoliko. Meron din po tayong True Catholic T-shirt. Isa rin po itong pagpapakita na tayo'y mga tunay na Katoliko, hindi lamang po sa pangalan, kundi sa gawa at sa salita. Meron din po tayong Catholic Forever bilang pagpapahayag na hanggang sa huli ay tayo'y mananatiling matatag na isang Katoliko. At hindi lang po yan, marami pa po kayong pagpipilian, kaya huwag pong magpahuli sa ating mga merchandise. Muli po, maraming salamat sa inyong suporta. Sa ulitin, ito po si Mr. Curious Catholic na nagsasabing, Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.